magbasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Ngayon, meron pa silang binabanggit no? Ano ulit natin? Pangatlo, sinusubukan ni Mr. Camacho na paghiwalayin yung pagka-Diyos at yung pagkatao ni Kristo. Kapag si Kristo ay papasok sa sinagoga, ay ang umiiral yung pagkatao niya. No? Kumbaga yung pagka-Diyos na hindi umaandar, no? Inactive kapag pumapasok sa sinagoga. Yan, no? So, tignan ninyo mga kapatid, nagkaroon dito ng paglilikot. Ano sabi? Sinusubukan ko raw na paghiwalayin yung pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. Kapag si Kristo ay pumapasok sa sinagoga, ang umiiral daw yung pagkatao niya. At sasabi pa niya, kumbaga, yung pagka-Diyos niya hindi umaandar, inactive kapag pumapasok sa sinagoga. Mali! Wala tayong ganyang sinabi sa debate. No? Pero, para lamang makabawi sila, gagawa sila ng istorya para mapaniwala yung tao na yun ang ating sinabi. No? Pero gaya ng aking sinabi sa inyo kanina, panoorin nyo po uli yung nagdaan naming debate. Wala po akong sinabi na inactive yung kanyang pagka-Diyos pag pumapasok sa sinagoga. At hindi ko sinusubukan na paghiwalayin yung dalawa niyang kalagayan. Talaga pong magkahiwalayan. Sapagkat ang kanyang kalagayang Diyos, hindi yung tao. At yung kanyang kalagayang tao, hindi Diyos yun. Talagang magkaiba ang pagiging Diyos at pagiging tao ng ating Panginoon Kristo. Yung kalagayang tao, yun yung namatay, yun yung pinatay, yun yung ipinako sa krus. Ang kanyang kalagayang Diyos, hindi kailanman namamatay. Ganyan po yan, kaya talagang magkaiba po yun. Kaya hindi natin sinusubukang paghiwalayin dahil talagang magkahiwalay po ang pagka-Diyos niya at yung kanyang pagkatao. Yan po yan mga kaibigan, mga kapatid. At hindi totoo na kapag pumapasok sa sinagoga, ang umiira lang yung pagkatao niya. Hindi po.
No? Sinagot ko na po yung kanina. Pag pumapasok siya sa sinagoga, magkasama pong pumapasok yung kanyang kalagayang tao at ang kanyang kalagayang laman. Ang sumasamba, yung kanyang kalagayang tao. Yan. Oh. At wala tayong sinasabi na hindi active ang kanyang kalagayang Diyos. Oh. Ganun po yan mga kapatid. Ang totoo nga niyan, mga kaibigan kung lalaliman pa natin ang pag-aaral, yung kanyang kalagayang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, hindi mo makukulong yon sa iisang lugar sapagkat ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Oh? Paanong hindi magiging aktibo yun? Di ba? Oh. Hindi kayang kulungin yon ng iisang panahon yung kanyang kalagayang Diyos, hindi po. Pero yung kanyang kalagayang laman, yun, limitado. Yung kanyang kalagayang Diyos, hindi malilimitahan yun. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, hindi aktibo yun. Ha? O, ganyan po yan mga kapatid at mga kaibigan. O, nililikot lang ng negative o ng second presenter yung ating mga binanggit doon sa debate na wala naman tayong sinabing ganoon. No? So, yan po yan mga kapatid, ano? Ngayon. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ibot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas.